Yung pag-usapan natin ay ito na yung Church of Pergamum or Pergamos. Pwede rin ano yan, pwede rin yung term na yun, Pergamos. So yan yung kumuha ko sa internet, yung itsura, pero parang ano na yun parang giniba na parang yun yung dating itsura ng church ng Pergamum. So, ito yung one of the 7 churches na pag-usapan natin, yung Revelation, mula sa Book of Revelation, chapter 2, verses 12 tsaka 17. So yung siguro narinig niyo na yung mga previous churches, ito na yung nasa bansang Turkey. Pero yung ancient name nitong Pergamum, ancient name ay yung Pergamum. Tapos yung modern name niya is Bergama. Ito yung yun yung modern. And then yung country, alam na natin na mention na dati yung bansang Turkey. So magkakalapit siyang mga yan sa isang lugar, medyo paikot. Kaya halos magkakakilala sila, sigurado yan. No? So ilang distance lang ang mga ang pagitan. Siguro mula rito, yung iba Laguna, tapos Batangas. So yun, paikot yun. So medyo lapit-lapit lang yan. Siguro bago tayo mag-start, ay manalangin muna tayo. Yes, Lord, maraming salamat sa umagang ito dahil dinako niyo na naman kami sa lugar nito upang kami makinig ng inyong salita. At gayon din po, Lord, ay itong message na sa umagang ito ay it reminds us, Lord, kung ano yung mga gagawin namin sa aming mga buhay habang kami nandito sa mundong ito, Lord. Yung aming mga tengang pandinig ay maging matalas, ang aming isipan, ganun din po, Lord. At lahat po ng babaginting ko, Lord, ay mula lang sa inyo, Lord. Dahil kayo po ang aming itinataas dito, Lord. At wala na pong iba, Lord. Ito po ang among samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yun nga, yung description ng lugar na ito ay was a powerful or wealthy. No? Siguro nabanggit na rin ibang mga previous churches na yung mga lugar nito ay powerful and wealthy city in the Roman Empire. Sabihin, panahon pa ng mga Romano. No? Malakas, sagana at mayaman ang bahay nito, lalo na during the Hellenistic period. Binanggit na rin ni Pastor Jello, naunahan ako. So anyway, yung Hellenistic period ay ibig sabihin ay ito yung historical era na nagsimula after the death of Alexander the Great in 32 3 BCE. So sino nakakalam ng BCE yung time na yun? Ano? Meron? Meron? Anybody? Meron? So ano yun? Pagkakaalam ko, before Common Era. Yun yung ibig sabihin. So yun, 323 BCE. And lasted until the rise of Roman Empire. Yung mga Roman Empire na sinasabi rito, yung mga bansang nasa European countries. Ngayon, katulad ng Germany, Greece, Italy, France, UK, tapos kasama na rin yung Turkey. So yun yung bukod sa strong and wealthy yung city ng Pergamum, ito rin yung mga impluwensya. Sabihin, yung mga pinuno rito o yung hari o emperor, yung ginagawa nito talagang strict. No? Marami siyang pinagagawa, dapat sundin agad. No? Kumbaga, pag ang hari ang agutos, hindi mababali. No? Hindi matatanggihan. So, yung capital, ito rin yung political capital ng Roman province of Asia. So, yun yung konting description ng Pergamum. And then, isa pa, ay ito rin ang Center for Culture and Education. Isa sa mga modern o isang merong massive library. Sabihin, maraming libre dito, siguro mga 200,000 na kita ko sa yung research natin. So pangalawa lang siya, pero may mas una pa. Siguro mas mahigit pa rito, doon sa lugar ng Alexandria. Siguro na
Nakikita nyo na yun o narinig nyo na. So anyway, basahin muna natin yung verses 12 to 13. Ayan. Sabi diyan, ito yung mga pinaka-introduction. And the angel of the church in Pergamum write the words of the word of him who was the sharp two-edged sword. I know where you were dwell. Sabi niya ganun. Dwell. Where Satan's throne is. Yet you hold fast my name, and you not deny my faith, even the days of Antipas. Yeah, sorry. And who was killed among you where Satan dwells? Saan nakatira? But I have few things against you. You have some there who hold the teachings of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. Number 15, so you also have some who hold the teaching of Nicolaitans. Therefore, repent. If not, I will come to you soon and war against them, and with the word of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna. And I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it. So praise God sa pagkabasa ng ating scripture sa araw na to. So, sino nag-send uli ng message na ito sa Pergamum? So ito yung parehas, no? The same name describe himself as the one, ang ating Panginoon, kay John. Na meron daw siyang sa verse 12, sabi, meron siyang S-T-E-S, no? For short, sharp two-edged sword. Pina-shortcut ko lang. So, nabanggit na rin niya sa Revelation 1, no? Kuya Lawrence, binanggit niya na, chapter 1, verse 16. Out of whose mouth went a sharp double-edged sword, no? Same lang din yon. The description of the word in Revelation 1:18, sabi diyan, 1:18, Mami, Revelation. Ito pala, hindi ko pala nabanggit. Ito pala yung library nila. Hindi ko pala na-mention. So, yun yung lubas and then yung loob. So, ito yung sinasabi ko kanina na merong massive library. So, ngayon, wala nang libro dyan. Siguro na-distribute na. So, yan. And then, ano yung pinag-usapan natin kanina sa verse 12? Ayan, yung merong sharp two-edged sword. And then, sabi sa Revelation 1:18, sabi, I am the living one. I was dead. And now, look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and keys of death and Hades. So alam natin nabuhay ang Panginoon dito sa lupa, and then namatay, and then nag-resurrect ulit siya. Kaya now look, I am alive forever and ever. So ang keys, sinasabi diyan, ay symbolizes of authority and control ng ating Panginoon. And then yung death na sinasabi diyan, it represents the end of physical life. And then yung Hades, alam natin yung Hades na ito po yung temporary place, no? Before final judgment. So nandiyan sila nag-stay muna. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito is saying, I have full authority over life, death, and what happens after death. Kasi iba kasi, ini-imagine nila na si Satan yung may hawak ng life tsaka ng death. So, malino na malinaw, dito pa lang sinasabi, ang ating Panginoong Jesus ang may hawak. Kaya pagkakatiwalaan natin yung ating Panginoon na hindi niya hayaang hiramin yung susi, no? Si Satan. Kasi talaga na siya yung may hawak. No? Pagkakatiwalaan na siya natin talaga. So, the Church of Pergamos,
infested. Sabihin na pinamumugaran, sabihin ng mga corrupt minds, no, ng mga taong baluktot. No? Yun yung description ng Church of Pergamos. Bulok, tapos may mga masamang kaisipan. Parang binabanggit kanina, no, yung sa ating sineshare no. Maraming mga baluktot, no, yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon, no. Imbis na akala nila tama yung ginagawa nila, pero baluktot po yun. Kasi minsan sinasabi nilang mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. So they use every means to corrupt the faith. No? Pinasasama yung yung kanilang pananampalataya at saka yung pamumuhay nila. Pinasasama. At ang ating Panginoon daw, sinasabi niya, clearly, na lalabanan sila by the sword of His Word. The Word of God is a sword. So, literal na sword, siyempre, matalas yan, no? Kamatay. Pero ito ay isang weapon, no? Both offensive and defensive. So, bawat salita ng Panginoon, tinatamaan tayo, di ba? Pagka nagbasa nga tayo ng Bible, di ba? Para sa atin yun. Tulad ngayon, nagsasalita ko ngayon, yung mga sinasabi ng Panginoon na through me, minsan para sa atin pala yun. So, tumatagos o tumatalim, tumatama. It is in the hand of God, nasa kamay niya, mayroong kakayanan to slay both sin and sinners. Yun yung sinabi ko kanina, nahuli. Ayan. So, it is a sharp sword, no? No heart is so hard, but it is able to cut it out. O to cut it, rather. So, yun, no? Walang pusong hindi, kayang tibagin, gaano man ito katigas. Pero, pwede nating ilagay ito, let's put it this way, walang pusong kay tigas na hindi kayang baguhin ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay sobrang tigas, parang yung puso mo ay parang adobe, kahit yung magulang mo ay di mabago yung pusong palambutin. Diba? O kaya pakukuluan, para lumambot, no? Pero sa salita ng Diyos, kayang-kaya yan. Amen? Sharp two-edged sword. It reminds us sa passage sa Hebrews 4 verse 12. Ayan. So alam na natin yan. So for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword and piercing as far as the division of soul and spirit. Sabihin, tumatagos, no? Of both joints and marrow and able to judge the thoughts and intentions of the heart. So Jesus would use this sharp two-edged sword to make some separation among Christians sa Pergamos. The sharp two-edged sword is not literal. It is a figure of speech. Gumagamit ang ating Panginoon ng figure of speech. Merong cause-effect. Mga sinabi ng Panginoon ay merong parehong effect than a sharp two-edged sword na meron siya. And ang resulta is the same physical death. And then sa verse 13 na tayo. Ano yung nalalaman ng Panginoon about the Church of Pergamos? Sabi diyan, I know where you dwell. Alam ko, sabi ng Panginoon, where Satan's throne is. Yet you hold fast my name and you did not deny my faith. Kahit na yung sa panahon ni Antipas, of Antipas, my faithful witness, of faithful one, sabi dyan. Who was killed among you where Satan dwells. Sa ibang translation, meron ang sinasabi dyan na kasama na I know your works. Sinasabi sa ibang translation. Sinabi ni Jesus na sa bawat church, totoo, bawat sa atin na nalalaman ng ating Panginoon. Alam mo natin, ang ating Panginoon ay all-knowing. So, wala tayong ligtas, no? Kahit sabi mo magtago ka, kahit hindi alam ng tao ang ginawa mo, at malalaman din ng ating Panginoon. So, ano ibig sabihin ng where Satan's throne is? Sabi niya na where Satan's throne, no?
In many ways, Pergamos was a stronghold of satanic power. Bakit sinasabing ang Pergamos ay stronghold of satanic power? Sa ibang churches, sinasabi sa Thyatira, o Thyatira ba? O Thyatira ba? Thyatira. So yun, Thyatira. So halos itong church ng Thyatira at Pergamos, halos same lang yung nila, no? Pero mas mabagsik dito sa Pergamos. Andito raw yung trono ni Satan. No? Kumbaga yung presence niya na dito. Yung iba naniniwala because Pergamos was the center of pagan religion, especially of Asclepius, na god of healing. Si Asclepius, yung nare-recall nyo, ito yung symbol ng medicine. Yung pagka bumibili kayo ng gamot sa doktor, yung may ahas, maganon. So dito nang galing sa kay Asclepius, god of healing. Kasi ito si God of Asclepius of healing, yun nga, dinudumog siya doon sa lugar nila, sa Pergamos. Kasi nga, nagpapagaling. Tapos, ang sistema, yung mga tao pupunta sa temple. Tapos, magpapalipas ng gabi ron. Madilim, Madilim yung lugar. Wala kang makikita. Tapos, papakawalan nila yung ahas doon. Tapos, yung mayroong mga may sakit, papasok doon. So, is either mahawakan mo yung ahas o magapangan ka. So, ang symbol daw nun, o yung pinaka-function daw nun, gagaling ka. So, yun yung paniniwala nila. Yung kay God of Healing, si Asclepius. Kaya yun yung ginagawa nila doon. I-spend sila ng gabi. So, ganun din yun. They have a huge o malaking altar na dedicated the Roman God Zeus. Greek God, sinasabi. At ito pa raw yung center of ancient Babylonian priesthood. Kung sinasabi ng John, Satan's throne, yung Pergamos, so pinakita ko lang yan, ito yung sinasabi na great altar of Zeus. This may have been, o sinasabi ng ating Panginoon, nire-refer niya na a literal throne of Satan. So dyan sila sumasamba in the times of Pergamum. Great altar of Zeus, a symbol of deep idolatry and false worship. See, yung altar na yan. So, yung makikita nyo, may mga imahe dyan sa gilid. Yan. Alam ko, malaki pa yan Meron pa doon sa likod dyan. Doon sa likod, andun yata yung Zeus copy. Tapos, doon sa Zeus copy, meron daw yun. Doon ka magla-laptop. Yung laptop mo, Asus. At natawa ba kayo? Hindi, joke lang. Puro sus, So, pagan religion, na-mention na natin. So, alam natin na they worship many gods and goddesses. Katulad ni Zeus at iba pa. Pwede rin yung mga nature. Hindi lang yung mismong imahe. Pwede rin yung, they also engage in rituals and festivals. So, hindi kakaiba, Pero nagaganap na kakaiba dyan. So, ancient Babylonian priesthood naman, halos same ng ginagawa ng mga taga-Pergamum, Isang pagan religion. Sa modern day natin ngayon, yung Babylonian, yung Babylon, ay yung Iraq. Katabi siya ng Iran. So ito pa rin yung isa na others believe na itong Pergamus was the political center of worship demanding Roman government. So puro center, Kaya sinasabi na Satan's throne, puro center sila. Ito yung dagsaan. Dito yung talagang pinupangmumugaran. Kaya intense yung rito, yung presence ni Satan. Yung iba, so madaling sabi, territory ni Satan, malakas ang hatak at maimpluwensya siya dito. Mga gawain niya ay umiiral at lumalaganap. So, Satan's influence ay intense, Hindi lang yung just physical place na sinasabi rito, but a spiritual stronghold. Despite na napakahirap ng kanilang pamumuhay dito, yung mga Christians sa Pergamos, they hold on to their faith. Sabi diyan, yung binasa natin, yung loyalty nila sa kay Jesus ay hindi nawawala.
pinipraise pa nga ng ating Panginoon, yung katulad ni si Antipas na pinipraise niya tsaka ino-honor niya, no? Kasi nga, hindi dinedeny yung faith niya. No? Kaya, it is important na to make sure na sigurado kayo na yung faith na pinanghahawakan nyo, that belongs to Jesus, yung faith natin. Baka ibang faith na yung pinanghahawakan nyo. No? Katulad din ng mga believers sa Smyrna, na pag-aralan natin, ganoon din sa Pergamos, nag-suffer din sila ng persecution. And one of their men had died for the faith. So, tinukoy-tukoy ko ngayon, kanina ngayon, si Antipas, no? Na sumusunod siya kay Jesus. A faithful saint, pero unknown siya sa history. So, yun, no? Yung tinutukoy natin si Antipas. Pero kahit sinasabi mo na hindi siya masyadong kilala, pero hindi siya namimiss ng ating Panginoon. Yung records, no? Sabi nga sa Psalms 100, sa Psalms 116, verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His godly ones. So, binabalyo ng ating Panginoon yung buhay natin, kahit nga yung kamatayan, of those who are faithful to Him. Kahit nga mamatay man tayo dito, ngayon, bilang God's faithful people, hindi po ito ay tragic or malilimutan. It is significant and honored by God. Hindi binabaliwala ng ating Panginoon. Kaya tulad niya si Antipas, no? Minention ko na hindi siya kilala masyado. Pero binabalyo ng Panginoon ang bawat namamatay para sa Kanya. Tapos ang pangalan ni Antipas, ang sabi, against all, he was burned to death in bronze bull o parang kettle. Pero sa ibang salin may sinasabi niyang brazen bull. Kung search niyo yan sa internet, parehas lang din siya ng bronze bull, yung brazen bull. Next, ma'am. Ayan. So, kumuha ko ng picture kasi para ma-imagine natin kung ano yung sinasabi kong pinakuloon siya sa kettle. Ayan, yung itsura ni Antipas diyan sa pinatay, no. Bali kung sino yung kumokontra sa emperor, ayan ang nangyayari. May na-research din ako na itong kettle na yan, yung bronze bull na yan, yung nag-imbento pala yan, yung time of parang Palirans o yung emperor dati. Tapos yung nag-imbento niyan, si Perellus, sabi nung emperor, testingin natin, sabi nung emperor. Tapos sabi, sige, sino nag-imbento niyan? O ikaw, sige, ikaw ang pante-testing natin. Kaya yun, ang invento niyan, sa yung tinesting, tatay. Diba? Kaya sa inyo, sino mag-i-invento rito, mo muna mag-i-invento, baka sa inyo i-testing. Pero yun ang sinapit nung inventor. Kasi yung kettle na yan, ito yung ancient torture and execution device na dati na ginagamit sa Greece. Designed to roast a person alive. Kumbaga, di ba tayo, pag napaso lang tayo, di ba, masakit na. What more, pag buong katawan mo, baka pag dip mo lang dyan sa tubig, kahit hindi pa malakas yung apoy, unti-unti ka ng mapapakuluan, lalambot ka na. Diba? Tapos yung brazen bull o yung bronze bull is a symbol of cruelty and tyranny and sadistic punishment. Sabihin, ito yung malupit na pangyayari nung sino yung namumuno diyan na emperor. Parang walang parang walang awa, di ba? Tsaka hindi siya makatao. So malamang si Antipas namatay siya for refusing to worship the emperor. Si Antipas was a Christian. Amagit na natin. At siya ay naging biktima ng Roma because of the imperial cult, had the power of capital punishment. So, imperial cult, So, ito yung lumalaganap dito, worshiping the emperor of Rome. Yung emperor, yung sabihin ng imperial cult.
Asia was the epicenter. Epicenter na naman, no? Parang lindol. Andito talaga yung yung banat, no? Of epicenter of imperial cult, and cities competed, no? Yung mga cities dito nakikipagkompetensya pa na makapagpatayo ng temple para ma-honor yung emperor, tsaka pinapakita rin nila yung loyalty sa emperor. Kaya pag nga nag-burn ka nga ng incense, no, nag-alay ka at dineclare mo si Caesar is Lord, i-issuean ka pa nila ng certificate. Oh, ito na yung certificate mo. Kasapi ka na namin. So yun yung parang upon burning ng incense yun, after. So yun yung yun yung meaning ng imperial cult. No? Sabi nga sa Revelations 2:10, sabi diyan na parang ni Kuya Lawrence ato, he had been faithful until death and he earned the crown of life. So si Antipas, kahit namatay siya, meron na siyang na-earn na siya ng crown of life. So hindi na baliwala yung kanyang pagkamatay. And then what Jesus has against the Christian of Pergamos, sabi niya sa verse 14 and 15. Nevertheless, I have few things against you. There are some among you who hold the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Bagamat man, o ganun pa man, you have those who hold to the teaching of Nicolaitans. So ang sabi ng ating Panginoon, may ilan akong bagay na kinikimkim sa inyo. Meron ng ilang bagay na hindi ko nagusto sa inyo. Anong mga bagay na yon? Ang iba sa inyo dito ay yaong sumusunod sa aral ni Balaam. Sino ba si Balaam? Ano ba yung mga aral na sinasabi dito ng Panginoon sa tinatangkilik nila? Siguro, kilala natin si Balaam, di ba? Yung, ito, nasa Old Testament pa to. So si Balaam ay isang mysterious and complex figure sa Bible. At isa din siyang prototype sa lahat ng corrupt teachers. Sabihin ng prototype, kumbaga sa kotse, unang modelo. O kaya may Toyota Corolla. Ito yung unang modelo. Ganun din si Balaam, isang prototype. Siya yung unang modelo na corrupt teachers noon. No? Makikita natin sa Numbers. And then si Balaam din ay narinig din niya yung voice of voice of God, ng ating Panginoon. Pumasok naman si Balak ngayon, no? Si Balak, king of Moab, ay merong masamang balak. Oo. Nagkakarim talaga, no? Oh, he is terrified. Sino terrified? Si Balak, kasi natatakot siya kasi siya na yung susunod na nagugupiin ng Israel. Kaya to si Balak, inupahan niya si Balaam para i-curse ang Israel. So nare-recall niyo na yung si Balak na para gawan niya ng paraan, hindi siya dumugin o kaya hindi sila magupuin ng Israel. Tinawag niyo din si Balaam. Si Balaam ay totoong propeta naman yan. Pero, he prostituted yung kanyang gift para kumita ng doon sa ghost ba yun? Hindi. Pero kumita ng pera. Diba? Kay King Balak. So, ang Diyos, pinirevent naman siya na wag i-curse yung Israel. Pagamat, actually, curse nga Pero in fact, imbes na i-curse, ay naging blessing pa. Baliktad. Pero, sulit pa rin yung binayad ni Balak kay Balaam. Sulit. Kasi paano nangyari yun? Bakit naging sulit pa rin? Kasi pinigilan siya ng Panginoon Nagsalita pa nga yung donkey, di ba? Naalala niyo yun na nagsalita yung donkey, no? Tapos para pigilan siya, pero nagpatuloy pa rin siya, di ba? So paano nangyari yun? Pinigilan na, tapos natuloy pa rin. Kasi nang si Balaam, pinayuhan niya si Balak. So, to put stumbling block. Sabi nung binasa natin, ito yung stumbling block. Ito yung connected niya sa idolatry tsaka sexual immorality. Kaya he followed Balaam's advice
na makipagkaibigan sa kanila, sa mga Israel. At pagkatapos, in-invite niya, pagkatapos socialite na, okay, mag-close na sila, in-invite niya ngayon. No? Tapos, siguro, kasama na rin, sinijus na yung mga men of Israel. No, gumamit siya ng mga babae. So, parang ganito lang po yan. Pagka dumidiskarte tayo, di ba? Parang hindi ko mabanatan si Kuya Ron ng harapan. Sa likod ko babanatan, di ba? So, ganun yung technique ni Balaam. O kaya, pwede rin na kung hindi kita matalo, magkakampi na lang tayo. So, ganun. Parang nakipag-alliance yung si Balak doon sa mga taga-Israelita. Kaya maraming nahikayat naman, no? At nahulog sa trap ng mga Jewish men. 24,000 yung namatay diyan. Dahil doon sa disobedient act of compromise nila. Uri mo maraming nahatak, yung sa hihikayat nila, no? Things sacrificed to idols. Yan naman yung pine-pressure sila ng state to worship the emperor. And then, pine-pressure din sila ng trade guilds to participate in pagan activities. So, it refers to sacrificial meat. No? Kinalaunan, i-burn, and then you offer sa altar. And then, meron namang kinakain sa temple. And then, yung iba naman, part na binebenta sa market para for home use. No? Ginagamit sa bahay. Actually, ang message na ito ay para sa sa mga hentil Yung mga na-convert sa Pergamum. Since Judaism ay pinagbabawal ng ganyang practice. Makikita natin diyan sa Numbers 25 verse 2. Ang church ng Pergamum ay nakikibagay sa kultura nila. No? Nakikibagay lang kaysa sa mahiwalay rito, no? Imbis na humiwalay sila, nakikibagay na sila, nakikisama na sila. Kaya yung mga Christian dito ay expected na magbayad ng dues, no? Nabanggit diyan trade guilds. Kasi in trade guilds, sinasabi diyan na meron kasi mga asosasyon diyan, mga samahan ng mga nagte-trade. So magbabayad sila ng mga ng dues, no? Yung mga parang fees. No? O kaya meron silang ina-attend na event, such as dinners, okay, mga banquet na nagbibigay pugay naman sa patron. So yung patron, alam natin yung patron, di ba? Na minsan, pinaparada, at minsan sinasayaw pa. No? Ito naman yung act of yung homage to the emperor. Sabihin ng homage to the emperor, ito naman yung an act of deep respect sa emperor tsaka loyalty. O nagbibigay tribute doon sa emperador. Yung emperador, hindi naman po yung alak, yung, nakita niyo sa Arcovia, merong emperador doon, di ba, sa Arco. So, ano yung itsura nun? In Roman history. Usually sa formal or ceremonial way, kasama na rin yung mag-worship sa mga local deities o yung mga Diyos-Diyosan. Kaya ito yung issue dito, no? One of compromising the witness of the church within the pagan culture at pakikilahok sa mga practice and rituals. Kaugnay doon sa nasasabing kong handaan, itong handaan kasama ang pagkain ng meat na inaalay sa idols o sa Diyos-Diyosan nila. Pati na rin yung licentious behavior. So, licentious behavior sa Bible ay dinidescribe as state of disregard of moral. Sabihin, wala na po silang pakialam kung ano po yung tama at mali. At ibig sabihin din yan, that they are very immoral in their sexual behavior. Wala na rin silang pagpapahalaga sa moralidad. No? Kumbaga, binabaliwan na nila talaga. Then, sinabi rin dyan, often manifesting as sexual immorality. No? Lack of restraint. No? Sabihin, walang pagpapigil. No? Self-control. Wala na rin self-control. Tapos nag-e-emphasize pa sila sa excessive enjoyment. Sobrang saya nila, di ba? Nagpapasasa sila, di ba?
Ngayon, ano na sila ngayon? Na-imbestiga na sila, di ba? So, yun yung magiging consequence, no? Pati rin yung wild partying, tapos mga worldly pleasures na ginagawa nila. Kaya yung licentious behavior na sinasabi, na binabanggit niyan, nagpapatunay lang na ito yung ginagawa nila na against ang ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, di ba, they committed sexual immorality. So binanggit na rin ni Pastor Del noon na immorality, no, hindi lang sexual, no, kasama na rin immorality, na alam natin yung immorality, ito yung binagsisinungaling, tapos mga nagdadaya, no, tapos ito yung ano ngayon, sikat na sikat, yung magnakaw, di ba? Magnanakaw ka, tapos at iba pa, no? Kasama na yung pagpatay. No? Kaya talamak o laganap yung gawain nila doon sa Pergamum, no? Bukod sa idolatry, kasama na yung sexual immorality. So, enumerate na natin para maalala natin, ma-remind sa atin yung sexual immorality. Andiyan na yung adultery, no? So kung wala kang hindi ka nang bababae, hindi na lalaki, so hindi uso, hindi ka sa uso, no? So maraming pa rin gumagawa nito. Pati yung fornication, no? Marami pa rin. Yung incest, siguro medyo mababa lang, pero meron pa rin. And then yung homosexual behavior, marami pa rin 'yan. Pornography, ganun din. Isang pindot lang, no? Mga kabataan, umiwas po tayo, mga parents, pagsabihan, no? One click away lang yan, andyan na yan, di katulad dati, ba? So, laganap yan. Prostitution, ganun din. No? Tapos, sexual abuse. So, dyan nakapaloob yun yung sexual immorality. So, kung unaalala nyo sa Book of Exodus, na si Moises yung umakyat sa Mount Sinai, wala nang 40 days and 40 nights. Naging impatient ang mga mga Israelites. And results, anong naging resulta? They made a golden calf. Ito yung idol, which lead them to serious sin. Na-observe nyo ba na yung idolatry at sexual immorality ay parang magkapatid? Laging nagkasama. Diba, yung mga Israelites, after na ginawa nila yung Diyos-Diyosa, yung golden calf, kumain at inuman sila at naglaro. Yung naglaro, sabihin, nagkaroon sila ng mga sexual activities. Sabihin, pagkatapos sumamba, nag-inuman, nagkainan, nagkalasingan na, wala na silang muwang, no? Nalimutan nila yung moralidad nila. Kaya yun yung nangyari. Ganon din ang ginagawa ng ilan sa mga taga-Church of Pergamum. Pagkatapos nila mag-burn ng incense, kumain, mag-sacrifice to idols, tapos nagpa-participate na sila sa temple feast. No? Tapos may kasama ng alam nyo na, diba? Parang may espiritu ng kasi pagka sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, siyempre ibang espiritu yung nandoon. So nagmamanifest. No? Kung ano naman yung sinasamba mo, magmamanifest, no? Tapos mag-a-act ka na ngayon. Kaya mga Christians dito were live under pressure, no? Para makibagay sa pagan practices. No? Kaya imagine nyo, yung condition nila rito, napakahirap. Pag hindi ka sumunod, kapag hindi ka nag-participate sa rituals na sinasabi nila, hindi ka nag-affirm sa loyalty ng emperor o kay Caesar, tepo ka. Pagaya ni Antipas, di ba? Nangyari sa kanya. Siguradong nag-refuse siya, ayaw niyang gawin yun. Pero yung iba, they took the easy way. Bakit sinabing they took easy way? Para hindi sila may persecute, hindi sila mamatay. Kanina, di ba, sinabi, nakipagkampi sa kayo, di ba? Yung mga kay si Balak. Ganun din yung mga Christian doon sa iba, sa Pergamum. Para hindi ako ma-persecute ni Caesar. Makikisama na lang ako, makakampi na lang ako sa kanila.
So yun yung ano, yung ginagawa ng mga ilang mga Christians dito na pero mawawala naman nila yung ano yan, testimony nila tsaka yung crown. Di katulad ni Antipas, nung namatay siya, meron siyang crown of life. Gayon din naman dito kay sa sumusunod sa turo ng mga Nicolaitans. Ayan. The same teachings as Balaam. So, dito pagkakapareho between the teaching of Balaam and the Nicolaitans. Ang problema ng Church of Pergamum ay hindi yung nag-i-exist na Nicolaitans sa city. Kundi, yung nasa loob mismo ng church, meron doon. No? Sabi ng Panginoon. Sabi, we are to separate from those called themselves believers. Pero dinideny naman nila ang ating Panginoon by their actions. Diba? Sabi diyan sa 1 Corinthians 5:11. Ano? But actually, I wrote to you not to associate in any so-called brother if he is an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or drunkard, or a swindler, not even to eat with such a one. So yun, mismo doon sa loob ng church, nandoon. No? Merong kaunting substance yung pagkakakilanlan sa mga Nicolaitans, only mentioned in the book of Revelations. The Lord commends o pinupuri ng mga Ephesian church, ba? For hating the deeds of Nicolaitans, no? Nabanggit na ni Kuya Lawrence, no? Nicolaitans na hindi nila ginagawa yung turo nito. So yun yung pine-praise ng Panginoon at hindi sila sumusunod doon. Samantalang itong sa Church of Pergamum, merong mga sumusunod, no? Kaya ang Panginoon kumokontra siya dito, in which He hates. Concerning the identity of the Nicolaitans, they are maybe an early or Asian cult which followed or twisted the teachings of Nicholas. Si Nicholas ay isa sa mga 7 na pinili by the congregation. Makikita natin yan sa Acts 6 verse 5. Diba? Pero kung ang Nicolaitans naman, sabi diyan, is a reflection of doctrine of Balaam, the key o ang susi ay maaaring intermarriage with the heathen, leading to compromise and idolatrous worship. So yung key daw o yung susi ay malamang baka daw yung intermarriage. Tapos yung heathen, with the heathen. O sino nakakalam ng heathen? Na yung tinutukoy diyan, heathen. Nakakalam ba ng heathen? Pagka may nakasagot, sagot. May GCash ba? May GCash kayo? Pero yung nagsasali, may GCash account, paano ko mapapasahan? O alam, sino may heathen? Heathen? Ayun. Yung mas tumbok. Ang hitin na binabanggit dito, yung mga Gentiles. Tama rin naman si Kuya Christian, yung mga unbelievers. Mga pagan, mga pagano, na hindi naniniwala sa totoong Diyos. Inaano ko ngayon, ano ba itong hitin na to? Sabi ko, alam ko sino itong hitin na to eh. Kaya di-research ko, ito pala itong mga to. Kaya malamang, yung intermarriage, ang sabi, marriage between people of different groups. Mga iba-ibang lahi, mga tribo, saka nationalities. Diba? Kaya yung mahilig sa wala pang mga asawa dito, mga single. Huwag tayo basta-basta mamimili ng ibang lahi, no? Kasi parang merong may kakaiba, di ba? So, tips lang naman 'yon, no? Meron ba kayong naalala dito na ang Diyos, no? Sa buhay ni Solomon. So alam niyo na yung tinutukoy ko dito kay Solomon. Si Solomon, di ba? After King David, yung anak niya si Solomon pumalit. Tapos he did right in the eyes of God. Sinabi pa nga niya, ano ba gusto mo? Sabi ni Lord sa kanya. O sige, bigyan niya nilang ko Lord ng katalinuhan. So binigay ng Panginoon katalinuhan, di ba? And then after that,
yung treasure naman ang binigay sa kanya ng Panginoon. Kahit hindi siya humihingi. So, pero ang Diyos, sinaway si Solomon, no, kinalaunan na huwag mag-acquire daw ng maraming asawa at kayamanan. Gustong-gusto niya yung mga foreign women. Sabi, you must not intermarry with them. Dahil siguradong yung puso nila, yung puso mo, malalayo. Yung kultura nila, maaaring maimpluwensyahan ka. Sa Book of Deuteronomy nga nag-warning na nga ang Panginoon doon, no? Sa Book of Deuteronomy. Sabi nga sa kanya ng Panginoon kay Moises, sabi, kung kukuha kayo ng hari o mamimili kayo, dapat ang hari ay hindi gagawa ng ganito. Halos pareho na huwag kang mag-aasawa ng mga iba-ibang lahi. Tapos mag-a-acquire ka ng mga kayamanan. Kasi nga malalayo yung puso. Tingnan natin yung ito yung ni Solomon nangyari sa kanya. Yeah. Sabi ng Panginoon, yung utos, don't acquire many wives. Yun ang inutos ng ngatan sa kanya Tapos, hindi siya nakinig. Ano ginawa niya? Naging pa rin action niya? Nag-asawa pa rin, Foreign wives pa, Iba-ibang lahi. No? Di ba, nabanggit na natin si King Balak kanina, King of Moab. Karami, mga kasama dito yon yung Moabites, yung mga babae ni Solomon. Ano naging resulta? Yung puso niya, napunta doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga babae, yung asawa niya. Then pangalawa, sabi ng Panginoon, huwag kang hangad ng maraming ng kayamanan. Pero anong ginawa ni Solomon? Hindi sumunod na naman. Nag-impok ng tambak ng ginto tsaka ng silver. Kasama rin diyan yung mga chariots tsaka horses ni Solomon. Imported pa 'yon galing pa ng Egypt 'yon. Alam ko may kasamang payong 'yun And then sabi ng result, ano result? Sabi, became prideful and dependent on wealth. Diba? Kasi ganyan ang timpla ng isang tao pagka in the times of prosperity, mayroong tendency na maging complacent. Maging relax tayo, kampante. Tapos nagiging self-sufficient tayo. And then susunod, magiging proud ka na. So ganyan yung nangyari kay Solomon. Naalala ko nga rin kay Kaya Kailan niyo si Kaya? Si King Hezekiah. Di ba? Mamamatay na siya. Tapos nag-apila sa Panginoon na siyempre, sumusunod naman siya sa Panginoon Kaya narinig yung iyak niya. Kaya pinagbigyan siya 15 days. Sabi si Isaiah ba 'yon? Yung propeta? Hindi. Correct? Si Isaiah sabi, hoy, Hezekiah, umigil ka niyang pag-iiyak. Meron ka pang 15 taon na mabubuhay. Bubuhay ka pa, kaya mag-iiyak na iyak. Kaya yun, nabuhayan siya. Pero imbis na magpasalamat, tsaka maging stay humble, yung dinalaw siya ng mga taga-Babylonian, yung messenger, pinakita pa yung mga ari-arian, pati yung weapon, sa bisita. Pero yun yung future enemy nila. Yung Babylonia, di ba? Naalala ko rin dito na yung si Kaya. Nagpa-interview pa, di ba? Same, di ba? Nakita nyo, pinakita. Nangyari ngayon? Di ba? So, yung judgment ng kay Hezekiah, yung pinakita niya, kukunin ng taga-Babylonian, makaka-capture din yung mga pamilya niya. So, yung magiging consequence. Dito, is kinakaya. Diba? Ganun din mangyayari niyan, kinalaunan. So, halos parehas yung nagpangyayari. Then, sabi ng Panginoon, maging tapat kayo sa isang Diyos lamang. Be faithful. Paano magiging faithful? Nag-asawa ka ng marami. Nung nag-asawa ka pa ng marami, nagpatayo ka pa ng mga altars, Imbis na ako yung sambahin mo, yung mga Diyos-Diyosan ng mga
kapangasawa mo, yun pa yung ano mo, sasambahin mo. Ano nangyari? Nagalit ang Diyos. At led to judgment. Kaya yung sa panahon ni Solomon, ano pa siya, mawain pa rin pang Panginoon, hindi niya ginawa yung sa panahon ni Solomon. Dito sa susunod na hari. No? Dito yung na-divide yung yung Israel sa north and south. Judah and south. Kaya this was a spiritual compromise at betrayal sa ating Panginoon. Si Solomon, naging naging makumundo na siya. Diba? Yung buhay ni Solomon ay isang warning, babala sa atin na kahit meron kang great wisdom, yung inas ni Solomon na katalinuhan, pero hindi siya guarantee na obedience. Yung compromise, especially sa ating relationship, sa ating values, maaring unti-unting tayong ilalayo sa Diyos. Yung mga yan. Yung mga Christian nga sa Pergamos, katulad din ng mga taga-Christian ng Corinth. Sumulat nga si Paul doon dahil sila naman doon, yung mga Christian daw doon, ay masyadong magpagparaya at tumatanggap ng ng maling aral at immoral na pamumuhay. So, kinailangan silang saway ng ating Panginoon. And then, verse 16, sabi, what Jesus wants the church of Pergamos to do. Ano pinagagawa ng ating Panginoon sa Church of Pergamum? Repent. Therefore, otherwise, I will soon come to you, and I will fight against them with the sword of my mouth. So si Jesus, kinukuman dyan na to repent. Turn and go the other ways. Itigil yung stop tolerating worldly compromise. Sa 5 sa mga 7 churches, ay inutos na mag-repent. Ito ay imperative command that applies to Christians. Sabihin ng imperative ay agaran. Kinakailangan na. This is a warning of imminent judgment. Sabihin, merong paparating na judgment. A direct intervention of discipline from Christ. Binabanggit na rin na sword dito is also a symbol of authority. Ang ating Panginoon, tsaka divine justice. Diba, si Antipas, naramdaman niya yung sword of Rome. Diba? Pero ang taga-Church of Pergamum, ay mararamdaman yung sword of Christ naman. Which is the Word. Sa Hebrews 4:12, yung nabanggit na natin kanina, kung hindi sila magre-repent, diba? Ito yung reference na, ito naman yung reference na hindi babalik na agad yung Lord's return. Bagkus ito yung present judgment na darating sa church kapag di sila sumunod sa salita niya. Si Jesus ay presented himself as he has the sharp sword. So hindi maaring hindi malaman ng ng mga taga-church yung panganib. Diba? Diba sa atin, sa loob ng church, ano ba panganib? Pag hindi tayo nagre-repent. Diba? So dapat alam natin yun. Pagka nagkasala tayo, mag-repent agad. Hindi yung pababayaan. Kasi manganganak yan. Magiging kampante ka na ngayon sa kasalanan mo, tuloy-tuloy na yan. Pero sabi naman sa verse 17, ano yung reward naman? Ano yung promise? Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches, to the one who is victorious. I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. Amen. So, sino dito mga mayroong tenga? Sigurado, may mga tenga naman tayo dito. No? Ano function ng tenga? Makarinig. No? Kasi minsan, matalas ang ating pandinig, parang pagka yung pagka may chismis, no? Ay yung panggamit natin ng pang chismis, tenga. So, pagka may nakakarinig ng chismis, parang lumalakas yung signal. Oo, lumalakas signal. Oo. Tapos pag hindi pa rin marinig, nag-a-adjust ng Mbps. Mga gano'n, no? Bigla makakarinig na talaga. Pero pagkasalita ng Diyos, parang hindi marinig, di ba? Parang ayaw mag-effort na marinig yung salita, di ba? Pero pagka chismis, ang bilis, no? So, sabi diyan, kung meron tayong antenga, dapat marunong makinig ka, no? So, hindi yung chismis na sinasabi rito, yung
sinasabi ng church, ng mga churches. To the one who is victorious, sa ibang translation, to the one who is overcomer. Yung victorious, overcomer din yan. Sino ba yung mga overcomer? Who is the overcomer? The one who overcomes the spirit, this spirit of accommodation to false teaching. In living will receive hidden manna. So, sino yung mga malalakpasan, yung mga ganyang pagsubok, yung mga overcomer. Sigurado po ito yung mga believers, no? Sa hanggang wakas, tapat sa ating Diyos. No? Kasi ito yung, kaya niyang talunin, di ba? Yung anak ng Diyos, ang mundo. No? At ito ang dahilan kung nagtatagumpay tayo sa mundo, which is ang ating pananampalataya. Sino ang makakatalo sa mundo? Yung naniniwala sa kay Kristo, siyempre. Na siya ay anak ng Diyos. Siya lang ang makakatalo sa mundo, no? Tinagalog ko lang yung 1 John 5, 4 to 5. And then, ano naman yung hidden manna? Yan. Is set in direct contrast to the things sacrificed to idols. Yung church ay kumakain ng earthly pagan food. But ang overcomer is promised heavenly food from above. Yung nasa mga Israelita, di ba? Sa ilang, nagbigay ang Diyos, God supernaturally provided manna for their food. Ito yung tinatawag tangang angels food. Food hindi burger. Pero masakit yun pagka burger sa taas ng galing. Mabigat yun. Pagka Big Mac, di ba? O kaya yung Burger King. So, intentional comparison between himself, ang Jesus, and the feeding of Israel sa wilderness. Pagkatapos niyang pakainin yung multitude, no? Tinuro niya yung kung ano ang significant ng event. Ano ba yung tinuturo niya yung significant event? Sabi niya sa John 6:35, I am the bread of life. He who comes to me ay hindi na magugutom, no? Not hunger. And he lives in me, will never thirst. Hindi naman siya mauuhaw. Kasi Jesus the true manna, which gives eternal life. Ang sino man kumain ng tinapay na ito will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, ang kanyang katawan, which I shall give for the life of the world. Makikita natin yan sa John 6:41. And then, ang sabi naman doon sa yung manna is said to be hidden. Yung sa scriptures natin na sinasabi, nakatago. Siguro to yung sinasabi ng Lord kay Moses na inutusan siya na itabi yung Lord's sanctuary sa Exodus. So, ito yung manna na being stored in the holy place ay siguro dito yung kinuha ng pangalan ay hidden. So, yung pag-i-store doon sa holy place. Christ himself may be considered na hidden manna. Pero hindi na siya visible, no? Kasi umakyat na siya sa langit. And then, sabi diyan, next, I will give him a white stone. Ayan. Sa ancient world, sa paggamit ng white stone ay maraming kahulugan o kaugnayan dito. Pwedeng tickets yan sa isang handaan bilang sign of friendship or a sign of acquittal sa court of law. So, si Jesus ay isa sa mga meaning ito ay ang tinutukoy niya, mga meaning niyan. Ngunit sa pinakasimple ay alam natin na merong assurance of blessing yan. And then, yung white stone dyan na sinasabi, pagka binigyan ka ng white stone, sa court, acquitted ka na, wala ka ng kasalanan. Siguro walang, matibay na ebidensya na ikaw yung nagnakaw, di ba? Pagka black stone, ang binigay sa'yo, doon? Guilty, sa pagnanakaw. Diba? Kaya pag kami nagbibigay sa inyong black stone, huwag yung tanggapin kasi baka makulong kayo, ha? So, next. Hindi, mami, balik ka. On the stone, a new name written on it, which no one knows except him who receives it. Guro, ito yung believer's new name yung nakalagay dito sa white stone.
Pero isang idea behind this new secret name ay nagpapakita ng intimate relationship, no? Na meron tayo sa Diyos. Diba kapag mag-asawa, kunyari, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, meron tayong binibigay na pet name, diba? Si Kuya Alvin, ano yung pet name mo kay Sister Nancy? Parang lang, pet name, di ba? Oh, honey. O si Kuya Raymond, ano pet name mo kay kay Ate AJ? Oh, yun. Tapos si Ate May, ano pet name mo kay Kuya Lawrence? Brownie? Blackie? Hindi naman. Oo. Diba? Shopee. Diba? Siguro ganyan yung idea, no? Na ibig sabihin niyan. So isa pang idea na kaugnay sa new name ay simply yung nagbibigay ng assurance, no? Sa atin ng Panginoon. O, yan na pala si may sinasabi si Kuya Alvin kanina. Oo. Oh. Ano raw yung pet name mo? Okay, yung parang tawagan nyo ni Kuya Alvin. Ano ba? Darling? Gino ba? Oh. Si Mama Sel, ano tawag mo kay Kuya Mandy? Na di ba? Lalo na pag may pinabibili si Mama Sel, anong tawag? May nagiging maganda yung tawag, di ba? Oh. So yun, nagiging parang may intimate, para, So, yan yung yun ang pangalan na yan ay nandoon, ay naghihintay sa atin na meron tayong reservation sa langit, no? Yung white stone. And then, sabi nga ni John MacArthur dyan, dinescribe niya yung church ng Pergamos, worldly church. Nandiyan din si Warren Wiersbe, isang Bible teacher tsaka pastor. Diba? Kasi kung hahanap nga tayo ng halimbawa ng halimbawa sa Bible, yung pinag-usapan natin ngayon, siguro ang kandidato dyan, yung buhay ni Lot. He compromised with the world that leads to spiritual decline. So, sino nakakakilala kay Lot? O hindi naman si Lot, ha? Si Lot, yung sa Bible. Kuya Edren, kilala mo si Lot? Hindi sa Bible, ha? Hindi sa May ibang Lot ba? Diba? Hindi ko na gets yun, ha? Kulot pala. Oo. Parang na, ko doon, ha? Na lumagpas yung isip ko, ha? Hindi ko na-gets agad, ha? Oo. Ano nangyari kay Lot? Nagpaunat? Hindi naman nagpaunat. Pinili niya yung Jordan Valley, no? Near Sodom. And then, tumira na rin siya yung kinalaunan sa Sodom. Tapos, parang hindi na siya tinatablan ng kasalanan doon. Tapos, nung tatakas na sila, nag-alangan pa siyang tumakas, no? He hesitates. Tapos yung asawa niya, lumingon pa, no? Nag-look back, parang gusto pang bumalik. Tapos later on, yung mga anak niya, no? Na made sinful choices. Compromises can numb spiritual sensitivity. Sabihin, manhid na in spiritual na pakiramdam. Yun nangyari kay Lot. Manhid na siya. No? Sometimes, compromise ay nagsisimula yan sa mga maliliit na desisyon. Ito ang case ni Lot. Pinili niya yung lupa dahil maganda sa paningin. Diba? Ito, reminder sa atin na huwag basta-basta magdidesisyon dahil base lang sa ganda ng tingin. Tingnan niyo yung katabi niyo, no? Maganda ba yan sa unang tingin? O baka malabo lang yung mata niyo. Kailangan niyo na magsalamin. Diba? Diba? Sabi nga baka mag-iba na yung grado. Pa-adjust na ulit tayo ng grado. Diba? Itanong nyo palagi, na ito ba yung gusto ng Diyos? Ito ba yung kalooban? No? Hanggang sa tumira na siya doon, Tapos siniyakap niya na yung culture ni Lot na pinapakita na he was accepted by the world. Kumbaga, tanggap na siya. Ang tawag pa nga sa kanya, sa Bible, a righteous man. Sa 2 Peter 2:7-8. And then, yung uncle niya, binibigyan ko lang ng konting istorya para malaman natin, maintindihan natin. Yung uncle niya, si Abraham, sharing in the blessings of God.
Pero kahit may pananampalataya na siya, si Lot, no, unting-unti siyang nahihila nung kompromiso doon. Ang kanyang buhay ay isang seryosong babala. Serious warning. Kahit yung totoong believers tayo, pwedeng mahulog into spiritual destruction. Pag hindi po tayo nag-stay ng alert spiritually, saka nag-surrender sa God, iyan ang mangyayari. Isa pang pinakamalungkot kay Lot, after escaping judgment, ano nangyari? He fell into incest with his daughters. No? Sabihin, nilasing siya. Wala nang malay, walang umuang na yung wala na sa matinong pag-iisip. No? Wala nang moral, compass, no? Konsyensya. Tapos nag-fail siya to lead his family into deep sin. O ano resulta ng kasalanan ng dalawang anak niya? Namunang yung mga ninuno na naging Moabites, no? Si Moab tsaka si Ammonites, no? Nabanggit na natin kanina, 'di ba? Yung Moab naging isa sa mga asawa ni Solomon, no? Tapos ang naging naman to, yung Moabites saka Ammonites ay naging kaaway ng Israel sa buong Bible. Ang bunga ng kanyang compromise ay sabihin, generational. Sabihin na ipapasa sa susunod na henerasyon. Pero sa puntong ito, how can we avoid ang ganitong downfall? Hindi man natin tinatahak yung path ni Lot, yung daan, the same spiritual dangers ay nag-i-exist ngayon, no? Nag-i-exist ngayon. Kaya mahalagang matuto tayo mula sa kanyang pagkakamali. So pwede nating matutunan. Ay, bumalik, sorry. Ayun. Sabi diyan, walk by faith, not by sight. No? Oo. So wag panlabas na itsura ang basehan, ha? O inuulit ko, ha? Baka nabubulagad lang po tayo. Ang basehan dapat natin ay God's wisdom, hindi yung ating mga mata. Kasi yung sight, matayan natin, yung material gain, eh. Diba? Kinalaunan. Hindi po spiritual discernment yung umiiral. And then, watch out, number 2, for small compromises. Diba? Sinasabi, minsan lang to. No? Okay lang to, subukan natin to. No? Ako lang to, sabi. Diba? Pero yun ang start ng pagbagsak. Number 3, sabi, guard your spiritual environment. No? Huwag lang tayo mag-settle sa mga lugar, o ito, literal o spiritual, kung saan ay yung presensya ng Diyos ay hindi po welcome. Diba? Ang niwe-welcome doon ay pinipili nila kasalanan, no? Over obedience, no, sa Panginoon. I-reject nila yung Panginoon, ang ating Diyos. And then number 4, stay spiritually distinct. So hindi lahat ng pantanggap ng mundo ay blessing. Katulad nung kay Lot. Akala niya pagtanggap sa Sodom, sa kanya, po yung pagpapala. Kundi pala, mahatak pala siya, no, sa paggawa rin ng kasalanan. So influence, don't blend. Obey God without delay. Pagka nagsalita ang Diyos, kilos na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang procrastinate. No? Tapos baka bukas ay huli na. No? And number 6, don't bargain with God's word. Follow God's fully kahit mahirap. Diba, nag-bargain pa nga si Lot, diba? Nung tinatakas na sila, Lord, pwede ba, wag na kami dyan, dito lang kami sa may banda rito, sa may kuweba. So, pumili pa ng comfort. No? Imbis na yung doon sa idala ng Panginoon, so namili pa. No? So, yan ang pwedeng makatulong sa atin para hindi tayo makompromise yung faith natin. Kasi ang compromise is a art of negotiation so that both sides win. Ito po yung agreement, no? Na parehong mananalo, diba? Kaya mag-asawa kayo, lalabas kayo sa mall, papasyal. O yung gusto ng asawa mo, Japanese food. Tapos yun naman sa Chinese food, diba? Kasi mamaya lang tayong kumain ng Japanese food, mag-ano muna tayo, sige, para yung panalo, magla-lunch tayo mamaya sa Japanese, tapos sa dinner,
Chinese naman tayo. So, yun, meron silang negotiation. So, parehong panalo. No? Kasi there is a time to compromise, subalit meron din time na hindi pwedeng mag-compromise. Kasi ang kasamaan ay ay pinipilit yung kagustuhan niya, yung kasamaan, pagka pinipilit yon, he must not give in. Sabihin, huwag nating ipayagan. To compromise God's word, yung kanyang katotohanan, tsaka yung kalooban, is to negotiate away that which is holy. Sabihin, tinetrade natin yung yung salita ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, o kaya gini-give up natin kapalit ng kompromiso sa mundo. Diba? Hindi natin dapat ipagpalit ang ating pananampalataya sa mga kompromiso. To give up godliness o sa anumang bagay ay is a bad bargain. Kaya yung kay Lot, binargain niya, no? So, hindi magandang binabargain. So, talo ka, tapos si Satan ay mananalo. Diba? Sabi nga sa Romans 12, diba? Do not conform from this world. Diba? Stop copying the world. Sabi nga, ano yung world? Ano ba yung values ng world? Sabihin. Yung world na sinasabi, ito yung culture, no? Makikita natin yung devices ni Satan, no? Kung babasahin natin yung 1 John 2:15-16, nandun yung lust of the flesh, lust of the eyes, tsaka pride of life. Na ito ay hindi nanggagaling sa Ama, pero galing sa mundo. Diba? Binanggit na rin ni Kuya Rodel noon, anong pinupurso ng tao? Power, money, tsaka sex. Yung sa Church of Pergamum, malamang ganito yung dito sila nagpo-focus. Diba? Kaya sabi diyan, sa sunod nating slide, for our recap, ano yung commendation? Hold fast in the name of Jesus. So, ito yung commendation na kailangan natin na pinupuri ng Panginoon, yung mga nagdiging tapat pa rin sa Kanya, loyal. And then pangalawa, ano yung rebuke? Yung mga gawa, yung worldliness, yung compromises na ginagawa. Pero ang solusyon ay repent. Umaligod agad. Kung hindi kayo magre-repent, ako'y pupunta agad diyan, Yung consequence of disobedience. War against them with the sword of Christ's mouth. So ito yung promise, Dapat ito yung taglay-taglay natin. Nandito tayo sa promise. Hindi lang tayo hanggang doon sa consequence of disobedience. Dapat makarating tayo dito. Diba? Kung hindi tayo makakarating diyan, sabihin hindi tayo nahulog ka na sa sa bangin, o sa trap ni Satan. Kaya yan yung mga consist of Church of Pergamum. Na yun ang binabanggit ng ating Panginoon na binigay kay John. Amen? Sige, let's pray. At tayo po tumayo. Sabay na tayo mag-closing. Yes, Lord, sa umagang ito ay kami patuloy nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito sa nakaraang linggo sa aming buhay ay kami tuloy nagpapasalamat dahil ano man yung nangyari sa aming buhay ay masama man o mabuti ay magpapasalamat pa rin kami doon. Bago sa umagang ito ay yung aming narinig ay it reminds us o paalala sa amin na wag po kami magre-rely sa mundong ito. Kundi mag-rely kami sa inyong salita, Lord. Sa inyong katotohanan, sa inyong kalooban, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, sa mga nakiisa, makarinig ng message mo sa araw na to, na we hope and pray na magawa namin to, na magpaalala sa amin, na nakasulat sa aming puso, nakatatak sa aming mga puso at isipan, na sa ganoy ay hindi po kami mahulog sa patibong ni Satan, Lord. Bagkus, maalala namin, Lord, ang aming ang salita nyo araw-araw, bago kami matulog, ay kami ay puno ng inyong salita na lagi namin naaalala, Lord.
Thank you, Lord, sa umagang ito. At alam namin hindi ito po aksidente na narito kami, kundi magpapatuloy kami sa inyong gawain, Lord. Magpuri at magpasalamat, Lord. Hallelujah. At taas na po natin ang ating mga kamay. May the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the pagpipisan ng Holy Spirit ay be with you, all of us, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen.